Ito ba yung maipagmamalaki yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Welcome to the Philippines where bangag is an admin. Para po mas lalo po nating maipagmalaki si Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, maipapakita pa po ako sa inyong video. Ito po yon. Ito po yung pinakamalupit na ginawa po ng administrasyong Bongbong Marcos Jr. O walang iba po, syempre, panoorin nyo po ito mga lodi ha. Ewan ko na lang kung maipagtanggol nyo pa po itong administrasyong ito at ito talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa at bulag naman yung matansong talangka. Panoorin nyo mabuti. Oh, baka magsigalitan kayo dyan. Totoo naman na nangyayari ngayon ha. Oh, dito. Oo, babatakin na. Tatanungin ko po kayo, mga sumusuporta po dito sa Bongbong Marcos administration and friends. Proud pa rin ba kayo maging loyalista sa panahon lang talaga ni Tatay Duterte? Nagsitinuan itong mga durugistang ito. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. O, sino yung mga sumusuporta po dito sa inyong mahal na Pangulong PBBM? Eto po, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po natin maipagmamalaki itong Marcos Jr. administration. Oh, pakishare po dun sa mga tansong talangka itong video na ito para po masilayan naman nila at maipagmalaki po nila na ganito po pala ang nangyayari sa panahon po ng kanilang iniidolong si Bongbong Marcos Jr. at ang pamamalakad ng kanyang mga kabinete. O ito mga lodi, umpisahan po natin dito sa video na ito. Panoorin po muna natin para maintindihan nyo po ang ibig ko sabihin kung bakit po natin maipagmamalaki ito po si Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Ano yun? Kumakalimbang? Ano meron? Ayan. Uy, naglabasan na. Ayun o, mga bida. Ano to? Palabas pa to ni Coco Martin? Yan mga lodi. Post po ito sa Facebook at nakita po natin na ito po pala ay robbery po mga idol. Sa Ormoc nangyari. At eto nga po mga lodi, ang mga komento na nakita po nitong video na ito. Sabi po ni Michael Salarde, bawal kasi yan sila supilin ngayon. Magagalit ang presidente. O eto, ibalik na si Tatay Digong. Uy, akala ko po, ito po isang shooting lang po ng ang probinsyano o ang Batang Quiapo. Yun po pala mga lodi, pag nanakaw po pala ito ng grupo dito po sa Ormoc. Ano po kaya ang ninakaw? Siguro mga alahas, ano ba yan? Ang punto dito mga idol, lantaran po ang pagnanakaw nitong mga sinasabi po nating mga kawatan ng ating bansa. Akala ko ba napaka-asenso nitong bansang ito? Bakit ang dami-daming magnanakaw ngayon? Bakit ang dami-daming mga tulisan ngayon? Ito ba yung maipagmamalaki yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Welcome to the Philippines where bangag is an admin. Komento po yan mga idol ha. Basahin pa po natin. Panahon ni Tatay Digong, walay ingon ani ba? Walay pulos ni si Marcos. Ano, naririnig nyo na po ang hinaing ng mga kababayan nating Pilipino na apektado nitong mga kriminal na naglantaran po ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Hindi lang po ito nag-iisa mga idol. Para po mas lalo po nating maipagmalaki si Marcos Jr. sa kanyang administrasyon, maipapakita pa po ako sa inyong video. Ito po yon. Kung maalala nyo noong nakaraan mga idol, tinalakay ko po ito mga naglalakihang mga billboard ng pag-core license daw kuno. Yung una itong Bet88, Jilly, mga lodi, yung scatter. Ngayon naman po, nakita natin si Maine Mendoza at saka po to si Piolo nasa billboard din po ng Bigo Plus. Ito po yung isa po sa pinagmamalaki po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang illegal po ang pagsusugal ng ating mga kawawang kababayang Pilipino. Sasabihin na naman yung mga tansong talangka dyan, panakala naman ni Duterte yan, pogo eh. Tanga lang talaga kayo. Bakit ko nasabi yan? Dahil panahon na po ito ni Bongbong Marcos, naglabasan to mga online casino na to na pinopromote ng content creators, influencers, streamers. At ito nga, may billboard pa po yung mga artistang mga kilala. Legal na po sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. itong Pogo. Sugal mga lodi. Kasi yung Pogo mga lodi, hindi naman talaga nawala yan. Pinalitan lang yung pangalan. At eto po mga lodi yung sinabi nila total ban, etos lang yun. Para maitago lang po sa atin yung binabayaran po nitong mga nasa likod nitong mga sugal na to. At hindi
hindi pa tayo nagtatapos dyan. Naki-MJS pa nga mga idol itong pagsusugal eh. Parang proud na proud pa po sila na may gentot po tayong kalakaran sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya dapat po talaga maipagmalaki po ito. Panoorin nyo ha. At nagpapagising din sa kanila sa laki raw ng pwedeng mapanalunan. For almost 3 years, 2 million mahigit na po yung nakarami. Wow! Kasi Laki! ng appliances, yung iba pinang business ko. Wow! Sa 2 years o 3 years niyang pagsusugal mga idol. O yan ha, sa kanya na galing yan. Kailan lang po umupo si Bongbong Marcos? Doon lang po sila nagsimula magsugal. Ayun na, sa kanila nang galing yan. O, ito pa. Naglaro po kasi dati yung kaibigan ko. Kapital niya lang kasi it's about 5,000 pesos. Then nanalo siya almost 70,000. Wow! Lalaki ah. Hindi Scatter. katulad sa ibang slot machine games na kailangang magkakahilera ang magkakaparehong simbolo. Sa scatter, may lumabas lang na tatlo o higit pang magkaparehong simbolo. Kahit hindi magkakahilera, may katumbas ng premyo. O, edi yung mga kapanood nito mga idol, dahil nga po na KMJS, tontuwa na. Magsusugal na lang po tayo dito kasi laki po ng panalo. Nainganyo ko. First Scatter. deposit ko po is 5,000 pesos. At sa kanyang unang sala, I won 60,000 pesos no first game ko. Kasi Eto na yung pang-inganyo niyan. Kasi unang salang pala, naka 60,000 na po siya. Eh di maraming mainganyong mga jologs na mga nanonood dyan sa programang ito. Kasi nga, parang inilegalize na po ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong Pogo, itong online casino, scatter eh. Kung hindi ba nilegalize to mga lodi, sa tingin nyo magkakaroon ng mga napakalaking billboards yan? Siyempre hindi. Dahil kung hindi po ito nilegalize, panahong ito, dapat pinaguhuli na po ito. Dahil nga, ika ng PAGCOR mga idol, bawal po kayong mag-endorso ng online casino, lalong-lalo na nakikita po ito publiko ng mga kabataan. Ngayon, wala nang pakialam ang administrasyon na ito, kahit na malulong pa kayo, kahit ilang taon pa kayo, basta may mailagay lang dyan na 21 above dapat ang makapaglaro dito. Diba? Ang lupit talaga ng administrasyong ito. Kaya may pagmamalaki po talaga natin to si Bongbong Marcos Jr. Ang dami nyo pong nagawa talagang makakatulong sa ating bansa. Kaya proud na proud po talaga kami sa inyo, Marcos Jr. So may ipapakita pa ako sa inyo mga idol. Ito po yung pinakamalupit na ginawa po ng administrasyong Bongbong Marcos Jr. O walang iba po, syempre, yung hilig po na mga galit po sa mga Duterte. Ang illegalize sa daan ang pagtira ng droga. Panoorin nyo po ito mga lodi ha. Ewan ko na lang kung maipagtanggol nyo pa po itong administrasyong ito at ito talaga ang totoong nangyayari sa ating bansa at bulag naman yung matansong talangka. Panoorin nyo mabuti. Oh, ano yan? Ano yan? Huwag ka dito, sa labas ka pa bumabata ko. Bumabatak? Oh. Papahuli kita. Sige, bumabata ka dyan ha. Bumabatak sa tindahan mga idol. Yun po talaga ang maganda dito sa administrasyong ito. Legalize the drugs sa kalsada. Oh, baka magsigalitan kayo dyan. Totoo naman na nangyayari ngayon Oh, baka magalit kayo sa akin. Ito, ebidensya oh. Hindi ako gumagawa ng video nito. Nagawa-gawa lang. Lahat po na pinapakita ko sa inyo merong ebidensya. Dito, bumabatak sa daan. Bumabatak sa daan, oh. 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 Grabe oh. Lighter na walang ulo. Oy, doon ka Merong huwag ka bumatak bangka dito sa daan. na color silver. Oh, dito. Ito. Oo, babatakin na. Babatakin na. Dito. Uy, wag dyan. Uy, wag dyan. Sayang, sayang. Dito ka bumabatak ka. Oh, binatak talaga. Meron talaga mga lodi oh. Huwag ka dyan. Marami Oo, kang sakit dito. po, Marami mama. kang tao dito. Grabe mga lodi. Proud na proud talaga ako sa pagiging Marcos administration supporter. Maatim na po ba ng mga tansong loyalista ang mga nangyayari ngayon at pinapakita ko po sa inyo kung ano po talagang tunay na kaganapan sa administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr. At yung mga talangka naman na tanso mga idol, todo depensa pa rin kahit klarong-klaro naman talaga na eto po yung nangyayari sa ating bansa.
Kaya nga hindi ko po lubos maisip kung bakit pinagtatanggol nyo pa rin po itong kabulastugan na nangyayari sa administrasyon po ni Bongbong Marcos Jr. Ay no, klarong-klaro mga idol, bumabatak sa labas po ng tindahan. Wala pong takot ang mga durugista ngayon, yung mga masasamang loob, gumagawa po ng mga krimen, umaga pa lang. Ngayon, tatanungin ko po kayo mga sumusuporta po dito sa Bongbong Marcos Administration and Friends. Proud pa rin ba kayo maging loyalista pagkatapos nyong makita itong video na nasa harap nyo po? Gantong administrasyon ba talaga ang kailangan ng ating bansa o nararapat para po sa pag-unlad nito? Sa panahon lang talaga ni Tatay Duterte, nagsitinuan itong mga durugistang ito. Kaya mas masasabi kong safe po tayo sa panahon po ni Tatay Duterte. Kung ako sa inyo mga lodi, tama na, huwag nyo nang ipagtanggol itong administrasyong ito. Klarong-klaro naman talaga kung gaano po talaga siya kawik. Dahil kung totoo naman talagang meron po siyang concern sa ating mga kababayan Pilipino, wala po sana tayo nakikitang gantong nagbabatak sa labas lang po ng mga bahay. Sasabihin ng iba dyan, mga lodi, hindi naman trabaho ni PBB. Ha? Siya ang chief commander, mga idol, ng lahat ng kapulisan. Bakit hindi niya masabi, dapat mas paigtingin nyo ang pagsupil sa mga gatong klaseng mga droga. Pero bakit ganito? Hinahayaan lang niya, mga idol. Tapos yung iba naman bulag-bulagan pa rin, Diyos Mariemar. Anak ng tinapay kayo, hindi ko na po kayo ma-spelling talaga, mga tansong talangka kayo. Tuloy pa rin po kayo sa pagtatanggol. Ewan ko na lang po talaga. Siguro ang kulang na talaga, isa sa pamilya nyo ang madali nito mga drug addict na to o mga kriminal sa ating bansa para matauhan kayo. So hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.